Kamusta kayo? Welcome ulit sa ating online extension class. At bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Lord, Diyos naming banal, pinupurit pinapasalamatan po namin kayo sa mga biyayang patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isa at nakapagpapatuloy po kami sa inyong mga gawain. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at ihanda niyo po ang aming puso't isipan sa pakikinig at pag-aaral ng inyong mga salita. Pangalan niyo lamang po ang siyang maitaas at mabigyan ng kapurihan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong Tagapagligtas. Amen. At ngayon naman, tayo na ay dadako sa ating pagkakantahan. Mga bata, tayo ay kakanta ngayon at ang ating kakantahin ay Obedience. Sabay kayo ha. Obedience is the very best way to show that you can be doing exactly as the Lord commands, doing it happily. Action is the key, it immediately joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you really spell obedience. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience. Hello mga bata! Ngayon, dadako na tayo sa ating memory verse. At ang ating memory verse ay matatagpuan sa Exodo 20 verse 1 to 3. At ang sabi dito, sinabi ng Panginoon, "Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin." Ayan mga bata, kabisaduhin niyo sa inyong mga tahanan na. Hello mga bata, magandang araw. Ngayon naman dadako na tayo sa ating lesson. Ang lesson natin mga bata ay matatagpuan natin sa Book of Exodus. At ito ay may title na Obedience Law o ang pagsunod sa kautusan. Kung maaalala niyo mga bata, ang lesson natin last week ay patungkol sa mga Israelita at ang tungkol din sa mga Ehipto kung saan na dumating ang 10 salot. Ngayon naman mga bata, pagkatapos ng mahigit na 400 na taon na pagkakaalipin ng mga Ehipto, malaya na ang mga Israelita. Kung maalala niyo mga bata, hindi ba dahil doon sa 10 salot, kaya sila ay pinalaya na ng mga Ehipto. At nagsimula na silang maglakbay tungo sa lupang ipinangako mga bata ng Diyos, kung saan ito ay ang Kanaan. Pero pagkaraan lang ng ilang linggo mga bata, nagreklamo na ang lahat ng mga Israelita kay Moises. Ito, nakikita niyo sa picture, nagreklamo na agad sila. Ang sabi nila, mabuti pa sa Ehipto, doon nakakakain kami ng karne at lahat ng mga gusto naming kainin ay nakakain namin doon. Dinala mo ba kami dito, Moises, para mamatay kami sa gutom? Ito ang sabi nila kay Moises. Pero mga bata, sa kabila ng kanilang pagrereklamo, ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang pagsama sa kanila sa pamamagitan mga bata ng pag-ulan o pagpapaulan ng
pagkain mula sa langit. Ito ay ang mga tinapay. Grabe, 'di ba? Umuulan ng tinapay kung makikita nyo sa picture. Kung sa gabi naman, ito ay umuulan ng pugo. Hindi ba? Pagkain ng kanilang reklamo. Kaya pinagkalooban sila ng Panginoon ng pagkain. Pinapakain sila ng Diyos habang sila ay naglalakbay sa disyerto, mga bata. Pagdating ng mga Israelita sa ibaba ng Sinai o sa ibaba ng bundok, mga bata, nagkampo sila sa paanan nito. Ito, mga bata. Tinawag ng Diyos si Moises na umakyat sa bundok at makipagkita sa kanya. Sabi ng Diyos kay Moises, ganito ang sabihin mo sa mga Israelita, Moises. Nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at kung paano ko kayo dinala rito, tulad ng pagdadala ko sa agila sa mga inakay nito sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Kung susunod kayo sa kasunduang ibibigay ko, ito ang sabi ng Panginoon, magiging para kayong isang kayamanang pagmamayari ko, isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin at isang banal na bansa. At si Moises, sinabi niya ito sa mga tao. At lahat sila, sabay-sabay na sinabi ang sabi nila kay Moises, susundin namin ang lahat ng sinabi ng Diyos. Ganon sila kapursigido na masunod ang ibibigay na kasunduan o utos ng Diyos. Ito ang sabi ng mga taga-Israelita na susundin namin ang lahat ng sinabi ng Diyos. Kasi nga, hindi ba pinangakuan sila ng Panginoon? At kaya naman, mga bata, nakita ng mga tao na bumaba ang Diyos sa bundok sa pamamagitan ng kulog at kidlat. At may makakapal na ulap na tumakip na sa bundok, mga bata. Nanginig sa takot ang mga tao. Narinig nilang nagsalita ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, ako si Yahweh na inyong Diyos, ang naglabas sa inyo sa pag-aalipin sa Ehipto. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Ito ang laman ng kasunduan o utos ng Panginoon sa mga Israelita. At sumunod, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig upang paglingkuran o sambahin. Kung gagawin ninyo iyon, parurusahan ko kayo pati ang mga anak nyo hanggang sa ika-4 na henerasyon. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanila. Isa pa sa laman ng utos, mga bata, huwag ninyong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan para hindi ko kayo parusahan. At gawin nyo ang araw ng pamamahinga, ang ika-7 araw at ilaan para sa pagsamba sa akin. 6 na araw lang kayong magtatrabaho. Kaya nga, mga bata, hindi ba ang araw ng linggo kung saan itinalaga na tayo ay magkatipon-tipon upang sambahin ang ating Panginoon. At sabi ng Panginoon, dahil ginawa ko ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw at nagpahinga ako sa ika-7 araw. At sunod, mga bata, sa utos ng ating Panginoon, igalang ninyo ang inyong tatay at nanay para mabuhay kayo ng matagal sa lupang ibibigay ko sa inyo. O tandaan yan, mga bata, igalang nyo ang inyong mga magulang, ang inyong nanay at tatay. At sabi pa ng Panginoon, sino mang manakit at sumumpa sa kanyang magulang ay dapat na patayin. Kaya, mga bata, igalang natin ang ating mga magulang. Sumunod, mga bata, ay huwag kayong papatay, huwag kayong sisiping sa asawa ng iba, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan, huwag niyong pagnanasaan ng asawa ng iba o alinmang pag-aari ng inyong kapwa. Kaya eto, mga bata, eto ang laman ng
Ten Commandments. Lahat yan mga bata ay utos ng ating Panginoon. Bukod sa ito mga bata, nagbigay pa ang Diyos ng mga alituntuning gagabay sa kanilang pamumuhay, sa kanilang relasyon sa Kanya, at sa kanilang relasyon sa isa't isa, at sinabing sundin niyong lahat ang utos ko. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Sinulat itong lahat ni Moises sa aklat ng kasunduan. Nagtayo sila ng altar at naghandog sa Diyos ng isang toro. Kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa altar. Kinuha niya ang aklat ng kasunduan at binasa ito sa mga Israelita. Sumagot sila, ang sabi nila, susundin namin ang lahat ng sinabi ng Diyos. Ito ang sabi ng mga Israelita. Kumuha ulit si Moises ng dugo at iwinisik sa mga tao at sinabi, ito ang kasunduan at itong dugong ito ang magpapatibay sa kasunduang ito. Pagkatapos pumunta sina Moises, Aaron at 72 na pinuno ng Israel mga bata sa bundok at ipinakita sa Diyos. Kumain sila at uminom doon sama-sama sa presensya ng Diyos. At ngayon mga bata, ano kaya ang ating matututunan sa kwento na nagmula sa Biblia? Una mga bata, ang sabi dito, niligtas tayo ng Diyos para sumamba sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga utos. Ito ang tunay na kalayaan na kung maalala nyo kasama ito sa 10 utos na huwag kang sumamba sa anumang Diyos-Diyosan maliban sa akin o maliban sa ating tunay na Diyos. Pangalawa mga bata, iniligtas tayo ng Diyos para magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. Hindi ba ito ay napakamagandang bagay o magandang regalo mga bata na tayo ay iniligtas niya para magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Kanya dahil mga bata ang kasalanan ang nagpahiwalay sa atin sa ating Panginoon. At pangatlo mga bata, hindi tayo makakasunod sa lahat ng utos o hindi natin masusunod ang lahat ng utos ng Diyos lalo na sa una sa 10 utos na kung ito ay sarili na nating kakayanan. Dahil kung sarili lang natin mga bata, hindi natin ito magagawa. Ito ay magagawa natin dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo kung saan siya mga bata ay may perpektong pagsunod sa Diyos. Hindi ba mga bata? Kung saan dahil nga siya ay may perpektong pagsunod sa Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay o sumunod siya na ialay ang kanyang buhay o maging kabayaran ng ating mga kasalanan mga bata. Kaya nga mga bata, hindi natin ito masusunod dahil lang sa ating mga sariling kakayanan. Dahil ito, masusunod natin ito sa awa at biyaya ng Diyos na mga bata, na sa pamamagitan ni Jesucristo na nagpalapit sa atin sa ating Panginoon. Kaya nga mga bata, ang ating memory verse ngayong araw ay matatagpuan natin sa Exodus 21:1-3. Ang sabi dito, sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Ayan, tama nga mga bata, hindi ba? Ang Panginoong Hesus ang naglabas sa mga Israelita at sa Ehipto, di ba, sa pagkakaalipin. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nga, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Grabe yung pasasalamat natin sa Panginoon, hindi ba mga bata? Kung saan patuloy ang kanyang awa at biyaya sa atin. O ayan mga bata naway kabisaduhin nyo ito sa inyong tahanan ng ating memory verse and nawa ay natuto tayo sa lesson ngayong araw. Hanggang sa muli mga bata. Hello mga bata, tayo ngayon ay tapos na sa ating Sunday School. At bago tayo mag-iwahiwalay, tayo muna ay manalangin. Ang gagawin bago manalangin, ikit ang mata at ikuha ang ulo. At let's pray. Lord, maraming salamat po sa inyong paggabay sa amin.
sa amin pong paikinig ng inyong salita. At Lord, nawa, kayo po ang patuloy na mag-iingat sa amin sa mga darating pa pong araw. Ngayon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.